OMG, grabe to. Bumwelta na just now. Breaking news, Yorme kumilos na. Risa sunog sa mga vlogger. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Syempre supportahan natin yan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Ito na nga pag-usap. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang bisitahin ang channel ni Banat Bay. At syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe para maging updated po kayo sa mga vlogs ni Sir Banat Bay. At huwag niyo rin po sanang kalimutan ang Banateros. Siyempre, subaybayan natin yan, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Tapan po natin ang mga may init na issue. Grabe ho, grabe itong ang sagot ni Atty. Trixie ng ilang mga vlogger dito kay Ontiveros. Grabe, malupit. Kung yung sagot natin medyo may pagkabalasubas, yung kila Atty. Trixie medyo bigatin ang mga sagot nila. Mamaya pag-usapan natin yan. Tapos ito pang si Yorme. Kilala nyo si Yorme? Nag-ala Duterte. Pambihira, oo. Si Yorme nag-ala Duterte. Tapos ito pa, pag-usapan natin yung sabong. Naku! Alam nyo ba yung sabong na yan, napakalalim niya na usapin. Pag-usapan natin yan. Unya, sandali lang. Hindi natin na yan. Alam mo, ino-obserba natin yan kasi meron tayong alam na ayoko muna magsalita noong una, pero ngayon medyo bibigyan ko na kayo ng impormasyon tungkol dito. Nako. Ayun, talagang kawawa talaga yung mga sabongero na yan, yung mga nawala. Siyempre, ang tagal nilang nawala, 2021, tapos sa Taal daw inano, 'di ba? Sabi nung nakakita, nung witness, yung lumitaw ngayon. 'Di ba? Pero sa tingin niyo ba, mga katunay, is 'di ba? Parang malabo na silang makilala. Syempre sa tagal nung panahon na nawala sila, syempre alam natin, masakit mang isipin, na talagang yung mga buto na lang siguro nila yung matitira doon. 'Di ba? Kaso nga lang hindi naman talaga na magkakabit-kabit yun. Baka maghihiwa-hiwalay na yun kasi 'di ba? Nasa lake. Maano na yun, ang agos, mga 'di ba? Kumbaga nakakaawa talaga yung nangyari sa kanila. Kumbaga hindi na sila parang mabibigyan nung marangal na libing na talagang sila, yung katawan talaga nila, yung makukuha ng kamag-anak nila. Kaya yun talaga yung parte na pinakamasakit . Diba? Kawawa naman. Malupit ho itong sabog na to. Pusta. Mamaya. Unya. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Kayo, kay marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Yes. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Yes. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung saga ng saga ni Madam Ontiveros. Si Ontiveros talaga, oo. Sa dami-dami ng politiko, Hindi, mantakin mo mga kababayan, si Ontiveros ang epitome of hypocrisy in the Philippines. Yung tinatanungan ako ng GMA, hindi ko lang nasagot kasi nung nabasa ko, nakapag-report na sila. Tinatanong ako ng GMA ko, reaction ko. Ma'am, ito lang baka meron taga GMA dyan na nakikinig. Isa lang ang reaction ko. Ontiveros is the epitome of hypocrisy in the Philippines. You know why? Because siya yung gustong magkaroon ng batas to decriminalize libel. Pero now, she is weaponizing libel against her critics. Kumbaga, isa siya sa gustong tanggalin yung mga ganyan libel, pero ngayon, ginagamit niya na wala Di ba? Wala kang magagawa. Parang hindi talaga tumutuon sa iyong pagkakataon.
Kaya nga sinasabi natin, kahit na ibaon mo sa ilalim ng lupa, mangangamoy at mangangamoy pa rin yan sa tagal ng panahon. Kumbaga, walang sikretong hindi mabubunyag. Yan ang makikita mo. Kasi tandaan nyo, nag-file siya ng bill to decriminalize libel. Tapos ngayon, ginagamit niya against her critics. Kasi kung ikaw, di ba? Ikaw, hindi ka naniniwala sa isang bagay. Halimbawa, hindi ka naniniwala sa agimat. Halimbawa, yung agimat na, isuot mo ito, yayaman ka. Kunwari, may ganito, ito. Hindi ito agimat, pandikit ito sa mga magnet cellphone, no? Kunwari, may agimat na ganyan, no? Sasabihin mo, dapat iba na tong agimat na ito. Dahil hindi Tapos totoo itong ginamit. agimat na ito. Tapos nung may kalabang ka na, Bigla mo ginamit. kinuha mo ito. Tapos binato mo panglaban mo doon sa kalaban mo. Anong tawag mo doon? Di ba hypocrisy? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa agimat tapos biglang gagamitin mo against sa kalaban mo? Ganun ang ginawa ni Ontiveros. Bakit? Di ba? Nagpasa siya ng decriminalizing libel. Nagpasa siya ng bill decriminalizing libel. Tapos biglang gagamitin niya ngayon sa mga kritik niya. Gago! Parang kinain niya yung sinabi niya, no? Kumbaga, inano mo na eh. Sinusulong mo yung ganun eh. Tapos biglang bawi ka nung ikaw na binabanatan. Kailangan kasuhan ko ng libel tong mga to. Yan ang tinatawag mong epitome of hypocrisy in the Philippines. You are the most hypocrite senator na nakilala ko at nakita ng taong bayan. Kasi yung mismong pinaglalaban mo, freedom of speech, ikaw ngayon, nung ikaw nang tinamaan ay tila ngingiyak-ngiyak ka dyan. Hindi, totoo naman, no? Siyempre, lahat naman ng tao may freedom of speech eh. Siguro kaya gusto niya isulong yon dahil dun din. 'Di ba? May karapatan tayong magpahayag kung ano yung nararamdaman natin ng yung mga nasa puso natin, mga nasa isip natin, kung ano yung nakikita natin. 'Di ba? Kaya sinusulong niya yon. Kaso nga lang, siyempre, sa hindi maiwasang pagkakataon, sa kanya nangyari yung ganun. Kaya ngayon, parang binabawi niya ngayon niya na i-decriminalize yung libel. So ngayon parang gusto niya ngayon i-libel talaga is maging ano na talaga. Nako. Pero para sa akin, kung alam mo naman sa sarili mo na hindi naman totoo yung sinasabi laban sa'yo, dapat hindi ganun. Di ba? At hindi ganun. Pero ang tanong ng taong bayan, ito matinding tanong ng taong bayan, bakit masyado siyang affected? Hindi, sa dami-dami. Matagal na yan. Ako nga, matagal ko nang binabanatan yan dahil nga sa mga sablay, di ba? Mga hirit niyan, kung ano-ano, puro kasablayan, di ba? Pinupunan natin yan, lalo na pag nagpahiring yan sa Senado. Walang ginawa ko, hindi magbasa ng magbasa. Di sana, paupuin mo lang, sekretary mo. No, yung abogado mo na lang ang umupo dyan, wag na ikaw. Siya rin naman kasi basa ka ng basa. Di ba? Laki na, matagal na po natin pinupo na yan. Pero bakit siya dito walang lusot kay BP Sara yan, tsaka kay PRRD. Di ba? Nung humarap si PRRD tsaka si BP Sara sa Senado, talagang naboplak siya doon eh. Talagang sinoplak siya nung mag-ama talaga. No? Yak ng todo-todo. Kasi naman talaga, kahit naman ako, na ako sa galawan ni Honti. 'Di ba? Kasi nga, nakikita natin dito is bulgaran talaga yung galit niya sa mga Duterte. Kumbaga parang ang mga Duterte is pinepersonal niya. Na hindi naman natin alam o makita kung ano talaga yung tunay na dahilan niya kung bakit galit na galit siya sa mga Duterte. 'Di ba? Halos tinulungan naman siya nung eleksyon. Dati humingi, 'di ba? Sabi ni BP Sara, humingi siya ng tulong. Tinulungan naman siya. Nung nanalo na, sabay nagkaganito. Di ba? Hindi ko alam. Tanong nyo sa kanya, ba't siya nag-react dito ng todo-todo? Hindi ko alam. Hindi, your guess is as good as mine. Shit. Totoo naman Kung ano yung hula nyo, yun na lang din ang hula ko. Bahala na kayo manghula, di ba? Pero ito. Pakinggan muna itong magandang paliwanag ni Atty. Cruz Angeles. Ito, pasok. Makakausap naman natin ngayon, vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Atty. Ito, parang mainit ang ulo ni Atty. Trixie dito. Pero may punto siya, mga punto di punto niya. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber Yan na. complaint ni Senador Risa laban sa inyo?
Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation. Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin. As Oh. it is erroneously being reported. Yun na yan. Ayan ha, una yan. Erroneously being reported. Hindi ko nga alam kung tinamaan yung nag-i-interview sa kanya eh. Kasi tama naman eh, it is erroneously being reported. May pumuna pa nga sa aking isang vlogger na tanso na kulang sa paligo. Hindi ko na lang papangalanan ng pangalan kasi kadiri yun eh. Yun yung umiihi sa loob ng sarili niyang... Sino yung yun? gumagamit pa hanggang ngayon ng... Sino man nagkwento sa akin nun? Saan ko ba nabasa yun? Ito yung umiihi sa sa sarili niyang parang yung meron siyang ihian sa loob ng kwarto niya. Ang panghi-panghi daw. That's beside the point, ha? I mean, wala tayong magagawa kung mabaho. Hindi, ako, dinidescribe ko lang siya kasi ayoko ng pangalanan eh. Basta sinasabi ko lang, yung vlogger na tansong ang baho-baho ng itsura. Pati yung kanyang bahay. O, sabi niya, hindi pa naman daw nagsasampa ng kaso, bla bla bla, ganyan-ganyan. Alam mo, ako, nagre-react ako according to the news. O, sabi ng news, nag-complain, nag-libel. O, una-una, hindi ko po nabasa. Hindi ko po nabasa yung libel complaint. Ang naano ko lang is naririnig ko lang sa balita. Okay, nakita ko lang sa balita. So, okay, fine. So yun na lang ang diniscuss ko. Yun pala, sinasabi ni Attorney Trixie dito, it was not a libel complaint. At napag-alaman ko din through, kasi nag-research na tayo eh. Tiningnan natin kung inalam natin kung ano ba yung final. Yung pala, it was not a filing of a case. Kasi sa NBI lang final. NBI is not a court. Ano lang po yun? Para bagang nag-file lang siya ng reklamo. Nagre-reklamo lang siya para siyang pumunta sa pulis. On this instance ay pumunta siya sa NBI. At nirereklamo niya kami. Umiyak lang pala. Ayun. Nagre-reklamo siya doon sa mga bumabanat sa kanya. Kumbaga, hindi niya na matake. Ay, nako. Dapat hindi ganun. Kung talagang hindi naman totoo, bakit hindi mo na lang ipaliwanag, no? Yung side mo. Diba? Kaysa yung ganyan. Baka sakaling may umintindi. Diba? Ganun lang naman ang Yun lang pala yun. Umiyak lang pala, sinasabi sabi nga ni Pulong. Sabi ni Pulong, cry baby daw. Yun ang sinabi po ni Pulong eh. Nagka-cry baby daw brat, parang ganon. Pakinggan niyo yung bagong interview ni Alvin dyan sa The Hague. In-interview niya, tinanong niya si Pulong kung ano masasabi niya doon sa mambabatas na nagdemanda. Sabi, cry baby. Kung sila makabatikos, antindi, pero pag sila binatikos, iyak sila. Yun ang mahirap eh. Yun naman talaga eh. No? Kapag sila yung bumabanat, okay lang sa kanila. Pero pag sila na yung babatikusin, hindi ka na pwedeng magsalita. Hindi ka pwedeng magsalita ng hindi maganda sa kanila. 'Di ba? Parang sila mismo yung nagtatanggal ng freedom of speech doon sa mga taong umaano sa kanila. 'Di ba? Parang nagiging unfair nga yung laban eh. Ito ang ginawa ni Ontiveros. Umiyak lang. Pumunta sa NBI, tulungan niyo ako dito sa mga nagbabakalat itong video na ito. Gago! Nagigits nyo? Alam mo, eto ha. Ano sa tingin ninyo ang dahilan kung ba't niya ginawa yan? Kasi nag-uusap-usap nga kami ng ilang kong mga kaibigan. Tinatanong, bakit doon siya pumunta? Bakit hindi na lang siya dumiretso sa korte? Bakit di na lang siya, alam mo yun? Dumiretso doon. Bakit kailangan si NBI? Hindi, kumbaga parang yung, tatakutin ko kayo, kala nyo. Kumbaga kakalampagin ko kayo. Parang ganun yun eh. Maybe because because wala naman siyang evidence. As a matter of fact, ang evidence nga niya, di ba, shared the video. Hindi naman sinay nila Attorney Trixie. Wala siyang kaebidensya. Ibig sabihin, nagpapahanap siya sa NBI ng ebidensya. Kaya nga sabi ng iba dito, nako, fishing expedition ang ginagawa mo. Naghahanap ka ng ikakaso sa amin. Alam mo, ano bang ebidensya yon, yung nagsasalita yung yung lalaki laban sa kanya, yung ba yun? Trabaho nyo yan. Trabaho ng abogado mo yan.
kung meron ba kaming sinabi na kakaso-kaso, taga-kakaso-kaso. Kasukasuhan yan eh. Hindi, I mean, kung meron bang maybe papasok sa probable cause na makasuhan kami. Alam mo, wala po. Kami po ay maingat at nagbibigay. As a matter of fact, the first discussion that I had with that is a news. Sa madaling salita, galing sa news. Yung aking first discussion. Kaya nga kasi alam mo, maingat po ako sa mga ganyan. Alam ko kasi yung mga style yun. Kaya nga ang kinuha ko galing sa news. Yes. Doon ako nag-react until ipinlay na natin yung video. Tsaka hindi mo pwedeng kasuhan yung yung kung kumukuha lang yun ng ibang balita doon sa balita. Kumbaga nire-reaction niya yung balita. 'Di ba? Kasi ang talagang aanuhan mo, nahabulin mo yung talagang tunay na naglabas noon. Hindi yung mga nagre-reaction na kung anong video laban sa iyo. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ireklamo yung ganun. Syempre, lahat naman siguro makakakita ng ganun eh. 'Di ba? Kumbaga, ire-react nila 'yon. So, ang importante hindi sa kanila nang galing 'yun. Kung ano man yung sinasabi noon laban sa iyo. 'Di ba? Pero the reaction was first doon sa news. So what's my point? Kung sabi nga, kung sabi ni I think correct me if I'm wrong, I think it was Sas. Sabi ni Sas, kung kakasuhan nyo kaming nag-react dyan sa video na yan o nagbalita sa video na yan, di kasuhan nyo rin yung mga mainstream media. Yes, tama yun. Yung mga naglabas nun, di ba? Kung sino man yung naglabas yun, yung pinaka-main kung saan nakuha yung balitang yun. Kasi hindi mo naman pwedeng isisi yun sa mga vloggers na gumagawa ng reaksyon about dun sa video yun. Diba? Ang talagang pinaka-main dyan is yung kung sino ang talagang nagpakalat nun. Kung kanino talaga nang galing yun. Oh. Na nag-share at nagbalita niyan. As a matter of fact, mas kumpleto pa nga yung kanila. Sa amin is purely reaction and saying na, hoy, madam, you should answer this. Kumbaga pa, sinasabi ko nga, parang walang pinagkaiba sa mga nagko-comment siya na mga katunay natin dito. Kumbaga dito is, nagbibigay kami ng reaksyon sa kung ano yung nadidinig namin sa balita. No? Ganun lang. Parang nagko-komento lang din kami. Isa din kami sa mga tao na naghihintay ng balita para komentuhan. Pinagkaiba lang, meron kaming mic, meron kaming ganito, video, 'di ba? Parang pero wala pa rin kaming pinagkaiba sa mga kababayan natin na nanonood sa atin. Kung nagbibigay din kami ng reaksyon katulad nila. Ganun yun. Or better yet, call this sa Senado, isubpina mo ito sa Senado. No? O pag hindi pumunta, di i-cite in contempt mo. Di ba? Tapos ipahuli mo, utusan mo ngayon yung mga Senate Sergeant of Arms o kaya kahit nga kapulisan, you can ask for assistance. Yeah. Ipahanap nyo ito, ipahuli nyo para bitbitin sa Senado. Yun ang aming sinasabi. As a matter of fact, yun ang ating challenge. Hanggang ngayon, ano ginawa niya? Umiyak lang. Yun. Ano ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate. Kami. Tignan niyo, wala nang nag-circulate. At least ako and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupunterya dito. Tandaan po natin, may parang alam mo, meron niyang nagsabi sa akin, parang kung sino yung mga nakasulat doon sa sa TRICOM, kinukuha lang nung ito yung mga nando sa TRICOM. Parang nire-recycle lang niya, no? Sino ba yung mga nakalista dyan? Aba, ayan, kunin ko yan. Ito yung subaybayan natin. Ito yung natin, puntiryahin na. Para bagang meron silang master list. Hindi ko alam, may nagkwento lang sa akin ito. Para nagkaroon na sila ng basihan. Ito. Para bagang meron silang master list na, oy, ito na yung mga kalaban natin. So every time na meron kayong kakasuhan, ito na, kasuhan nyo na lang ito ng kasuhan. Parang ganun eh. Parang ganun ang, ewan ko kung ganun. Kasi may punto si Attorney Trixie. Hindi nga sila nag-share eh. Tataka nga ako eh. Hindi. Iba-iba naman kasi kami ng porte, iba-iba. Alam mo, kahit nga ako eh, meron nga yung meron nilabas yung hindi ko na lang babanggitin, hindi ko na pasisikatin kasi hindi mo pinansin. Merong nilabas yung, ano ba ito?
I think it was correct me if I'm wrong ha. I think it was Philippine Star na nagsabing kasama ako sa mga pro-China vlogger. Pro-China. Nung pinanood ko yung video, paano ako naging pro-China vlogger? Doon sa video, wala namang ako sinabi. Basta binanggit lang yung pangalan ko. Anak ka ng wewe. Kasi minsan talaga, no, pag nakikita nilang pumapabor ka sa mga Duterte, ang isip nila sa'yo, pro-China na. Ganun na agad. Kahit naman ako na pagbibintangan nila akong pro-China. Sus Mariosep, ako talaga, against ako sa ginagawa ng China, sa pananakot nila ng ganyan. No? Kumbaga, hindi ko gusto yun. Hindi naman porket na meron kaming pinaglalaban, no? At sinasabi natin na kaibigan ni PRRD ang China, ganito, ganyan, is pro-China na kami. Pro-China na sila PRRD. 'Di ba? So tingin nyo ba kung hindi ginawa ni PRRD na makipagkaibigan doon, sa tingin nyo ba hindi magkakagulo ng mga panahon na yon? Syempre, inisip lang ni PRRD ang kapakanan ng mga tao nun. Kung sakasakaling magkaroon ng gulo, ano magiging laban natin? Diba? Yun din ang iniisip ni PRRD. Maraming inosenteng madadamay. Ang pagpasok sa gera napakadali pero ang hirap labasan. Kawawa yung mga inosenteng tao, yung mga kabataan, mga bata, mga matatanda na maaaring madamay na hindi naman dapat kasama dyan. Diba? Nagigets yung ibig ko sabihin na halatang halata. Sabi ko, halata talaga. Halata na yung ano ninyo na basta lang gusto nang ninyong makasama, basta lang si Banat ba yan? Malupit siya. Baka gusto magpa-autograph sa inyo. Hindi, totoo, parang ganun ang dating eh. Ano yan si Banat Bay? So, anuhin natin yan. Parang ganun eh. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.